So punta naman tayo mga kaloys dito kay Mima. Okay, eto na. Iba ang sinasabi ng mga BBM vloggers, iba din sinasabi ng PNP. Sino ba talaga, okay, ang nagsasabi ng totoo about Mima Alicia? Yun po ang ating i-analyze mga kaloys. So eto mga kaloys, okay, i-share ko sa inyo ang news about Mima Alicia. Okay, eto po ang latest. So nahuli na din gunman, napatunayan ng pulis, magpakita sila ng CCTV kung paano nila na-trace. So legit, okay? Legit na sila talaga yung gunman kasi may ebidensya ang mga pulis nasa news mga DDS, wag na kayong magduda, okay? Legit talaga yon, okay? So eto po mga kaloys ang news. Pero yun na nga, lumabas yung 8 million ngayon. So nag-conflict yung vloggers ni BBM at ang PNP. Sino nagsasabi ng totoo? Inilabas ng pulisya ang ilang tangkuhan ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si June. Ayun mga kalaysa. May 8 million na pera. Actually, matrace natin mga kalaysa. Okay? Parang ma-estimate natin kung kailan yung nangyari yung 8 million at ma-estimate din natin, kasi vlogger ako, ma-estimate ko kung magkano ang kita ng isang vlogger. Okay? So kung titingnan mo mga kalis, una kong titingnan kasi mas malaki talaga ang kita sa YouTube kaysa Facebook. Tapos alanganin pa yung Facebook, minsan i-flag ka, minsan hindi talaga ibibigay sa'yo. Ay wait, nawala. Minsan hindi talaga ibibigay sa'yo. Pero ang YouTube talaga walang problema. Okay? So nung tinignan natin yung Facebook, kasi 8 million ang sinasabi, ganun na ba talaga kalaki ang kita ni Mima Alicia? 8 million? Tapos yun na nga, ano ba, nabayaran ba siya ng maleta? Kasi yun yung ano ng mga DDS, di ba, na hindi sila nag-analyze mga DDS. Dapat isipin nyo kung totoo bang nabigyan ng maleta. Sino ba si Mima? Nabigyan ng maleta. Di ba? So, ang alam ko lang, okay, base dun sa kilala kong BBM vloggers nung unit team, meron talaga. Okay, may mga politician na nagbibigay pero hindi ganoon kalaki. Yung isa nga 15,000 lang daw, yung isa 30. So parang ganoon lang ang rate. Okay? So yun na nga, aabot ba ng 8 million ang kita niya? Okay. So eto mga kaloys ang kanyang Facebook, YouTube kasi nag-analyze tayo dito, di ba? Okay, eto. Eto po ang kanyang YouTube. Okay. So hindi po siya 100. Okay? Ang kanyang mga live, mas malaki ang kita sa live kaysa videos. Okay dito, kung videos. Yan. So, hindi nga, tapos iba pa dyan mga kaloys, ma-flag or hindi pwedeng lagyan ng ads. Okay? So, hindi po yan naamot ng million. So, 830 lang dito, 3 weeks ago. Diba? So, ano talaga? Hindi aabot ng 8 million. So dun pa lang, 'di ba, masasabi natin na baka totoo yung kumbaga 1 point yung PNP. Kung pagbasihan natin yung yung YouTube nga niya, yung kita, 1 point ang PNP, malamang nangutang nga si Mima. So walang point yung BBM vloggers na doon depensa kasi friend nila yan 'di ba? I-defend talaga nila yan. Right? So eto mga kaloys, sa Facebook pala mga kaloys, makikilala mo na talaga kung anong klase itong si Mima. Okay? Rule. Okay mga kaloys, or usually, ang tunay na mayaman, hindi nagbubulgar na mayaman sila. Kumbaga tahimik lang. Simple lang. Ang tunay na mayaman pero yung mga social climber or gustong mambudol na mayaman sila to gain trust. Kasi di ba lahat naman ng scammer, ang una talagang lang target is makuha yung tiwala mo sa kaka-scam. Di ba? Na magpakita ka ng pera, ayan, tapos magulo siya, uy, paano ka nagkaroon ng pera? Ayun, doon na magsimula. Kasi nandun na yung trust. Right? So yun yung analysis ko dito kay Mima. Fina-flaunt niya, kasi ibig sabihin hindi siya mayaman. Ang gusto lang niya is to attract people
na mag-ask, paano ka naging mayaman? Paano ka nakakuha ng pera? And then there you go, i-invest na po niya. Okay? So, eto mga kaloys, kung ibabacktrack natin, okay, saan ba siya dito nagpapakita ng pera? Okay, eto. Okay? Ayan. Diba? Pera. Okay? Saan ba siya nagpapakita pa ng pera? Suppose, ang ano niya mga kaloys, ang dating niya is tumutulong siya. That's also gaining trust na hindi po ako mang-scam sa'yo kasi tumutulong ako. Okay? So, yan yung pinalagan ng mga DDS vloggers. Di ba? Yan o, nag-aano siya ng mga pera. Okay? So, kung titingnan mo mga kaloys, hindi aabot, nung binilang ko parang 600,000 something eh. Kasi per bundle is around 100,000, di ba? Estimate. So, nung inano ko mga kaloys, wait lang nung binacktrack ko, yung kanyang Facebook, okay? So, kung dito siya nagbigay ng pera o nagpakita ng pera, ibig sabihin nun, baka ito na yung inutang niya. Nagets yung point ko mga kalays. Baka yun yung sinasabing, hindi naman siguro bultong 8 million, kasi ang scammer kasi mga kalays, they have to, kumbaga, kunin yung loob mo. Okay, like, mag-invest ka muna ng 100,000. Ibigay ko sa yung parang pyramiding. Ibigay ko sa yung parang 15% ang niyan or 20%. Di ba ganun ang style ng mga scam? Di ba? Makakuha yung loob mo, ma-happy ka. Ito pala mas okay dito kaysa bangko. Dito na lang ako mag-invest. So until lalaki yung investment mo, di ba? That is a cycle. Kung mag-analyze ka mga kaloys, yun talaga ang stages. Okay? Right? So, aside from this mga kaloys, kung titingnan mo, okay, bumili na siya ng kotse dito. Ayan. Okay? Kita niyo yung mouse ko mga kaloys. Ayan. Okay? Bumili na siya ng kotse. So, malamang paldo na siya dun sa Kasi nga hindi kaya ng kita niya sa YouTube, di ba? At sino naman siya bibigyan ng maleta? Right? So, dahil nga influencer siya mga kaloys at nakita siguro ng mga investor, oy, ang daming pera nito. Kung saan kaya na kinuha to? So, mag-invest din sila. Nagets niyo? So, aside from that mga kaloys, may isang video dito would say something about dun talaga sa pera, kung saan napunta. Okay? Pwede ito yung sinabi niya, kasi di ba ang daming pera na nito, so yung mga investor talaga, uy, my God, lalaki yung pera ko dito. Pero nakikita ko, dito mga kaloys, negosyo. Okay? Na gusto nilang punduhan. At influencer siya eh. Kaya nga yung ibang mga scammer mga kaloys, kailangan talaga nilang may picture with yung mga politicians. Di ba? Halos lahat sila nagpo-picture ng tapos pwede lang gamitin yung picture sa connected na ako dito, ano yung gusto mo, di ba? Yun yung ginagawa ng iba. Okay? So, ito po ang nakita ko mga kaloys na parang ginawang capital. Kasi ito palang jowa-jowa niya ngayon ay ang negosyo ay motor. Okay? So kung titingnan mo to mga kaloy, okay? Kung titingnan mo to, ang sabi dito ng post niya, 180 units, fast break, 25k each. So kung i-multiply mo yun, 180 units times 25,000, that's around 4.5. Diba? Milyones na. Right? So, malamang yung inutangan niya, ito siguro yung present niya. Na, ang dami kong pera nito, di ba? Pwedeng ganito. Right? Mag-invest ka na. So, yung sinasabi ng mga BBM vloggers na si Mimang inutangan, hindi po. Kasi nakita po natin ang kanyang YouTube at saka Facebook. Okay? It's very impossible na ganun ang kikitain niya, 8 million. Dito po natin nakita. Kasi 4.5 million to eh. Okay? Yung Di lang yung pera niya di po to. Ito 180 to 25, di ba? Nagets si mga kaloy. So yun na nga, the probability is very high na si Mima talaga yung may utang. Okay? At dahil siguro, di ba, nainis na itong investor, ayun, tinigok si Mima. Di ba?
Yun po ang ating analysis mga kaloys. Isang anggulo yon, negosyo. Okay? Isa ring anggulo na nakikita ko na baka pinagpaktakpan itong mga BBM vloggers ay baka negosyo sa droga. Easy money. Kasi di ba yung character o yung kumbaga yung ugali nitong mga vloggers na to, basta kumita sila kahit ang budol sila, nag-fake news sila, basta kikita sila. Diba? It's all about money talaga. Right? So kung sabi nila, ito easy money ito, di, okay, go tayo dito. So, para sa akin mga kaloy, sa aking analysis, the probability is very high na si Mima talaga yung may utang.